Hello subscriber. Andito na naman tayo sa ating Serbong channel para sa ating construction ng Bongabel 2 dito sa may Barreto Compound, Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, ito yung ating construction dito. Today is June 27, 2026. Ayan, bali para mga second week na nating construction. So yung project pa rin natin itong water system natin para meron tayong water source. Ayan. At medyo yung status natin ng mga hollow blocks na ubos na. Ayan, ubos na yung hollow blocks natin. Ayan. Ang ganda ng parking namin. May malilim na pagpaparkan. Yun nga lang, mukhang part na rin natin ng construction kasi hindi naman pinapagawa yung kalsada pa ngayon dito. Hanggang dun pa lang. Tapos hanggang dyan lang sa may boundary talaga ng property. So dito hindi naka semento yung kalsada. So kung gusto kong maging maayos yung harapan ko, maganda yung frontage ko, mukhang papasementohan ko pa ito. Naku, dagdag gastos tayo. Pero ito, nalinis na natin yung mga dahon-dahon dito. Yan, sinisigaan nila. Ngayon nagsisiga kami usually Monday to Friday, kasi sabi dito bawal daw magsiga ng mga Sabado-Linggo kasi may mga guests. So kung makakapagsiga sila or magagatong naman dito lang kasi magreklamo yung mga guests. Pero usually maganda rin nagsisiga kami yung mga dahon lang para sa lamok, mabugaw yung mga insekto. Kasi nga nasa parang maano yung lugar natin, maraming puno. Yan. Ito pa rin yung kubo natin na mahalya na ngayon. Ito, stop sila sa paghuhukay ng ating Poso Negro. Pero lalim yung ating Poso Negro. Ayan. Bisitahin natin yung tindahan ni Kuya Pilo. Ayan tindahan ni Kuya Pilo. Mga pwede umutang dyan, December na bayad. Kaso may interest, si tubo na. Ayan. Meron na siyang stante dyan. Ay, nilagay ang aking charger. Yan, ito yung aming loob na kubo. Meron kami dyang spaghetti. Mother kami. So, bili na rin kami ng ceiling pa. Nakasiling pa na si Boss J dito sa aming kubo. Yan yung mga panindan ni Mang Pilo. Daming customer. Puro utang. Yan, bisitahin natin dito yung barracks nila. Yan, ito yung mga barracks nila dito. Yan. Yan mga... Meron sila dito ganito sa loob ng munti hitsura. Yan, mga kakosa. Ayan, mga kakosa natin. Ito yung mayor. May mga apartment dito. Yan, mga apartment style. May second floor. Ayan. Pero pinakamayoran dito may gate. Ayan, may pinto. Ayan. Tapos mayroon silang bilhin ng manok na para sa kakatayin na. Ginagawa nila yung alay pagka nagpupundasyon. Pinapadugo nila dyan. So order naman kami ng bagong pipe para sa poso. Ayan. Break time nila ngayon. Kaya walang gumagawa. Pero sinipin natin yung mga gawa nila. Natapos na. Tapos dito tayo muna. Nung nakaraang unang vlog ko, may nag-comment si Architect Elvic Diaz. Ayan, sabi niya, sir, lagyan mo ng stirrups daw. Yung stirrups ko, lagyan ko daw ng seismic hook. Kasi yung unang gawa ito, ayan, walang mga seismic hook. Walang seismic hook. 3 yan na gawa na nila. So, siyempre, dahil naniniwala tayo sa kay Architect. Ayan, pinalagyan na natin ngayon. Ayan, may mga seismic hook na. Ito yung seismic hook. Ayan, alternate lang gawa nila. Ayan, kaya maganda-ganda na siya. Yan yung lalaban daw sa uga-uga ng lindol. Yan magpapatibay. Kaya pasalamat tayo kay Architect at nagtulong siya sa atin sa advice. Ayan. Yan, kung may gusto magpa-design kay Architect, ayan. Tawagan lang niya siya. Ito yung mga binuhusan na.
Ay, umapaw yung tubig ko. Jay! Umapaw yung tubig, sabihin mo. Yan, oh. Umapaw yung tubig. Nawasa. Yung ating, sayang binabayaran yan. May metro yan eh. Dito galing yan, oh. Galing sa pader. Ayan, galing sa pader yan. Kaso umapa, wala kasing patayan. Kasi aakit pa sila doon sa bakod para patayin doon sa kabila. Nakiusap lang tayo doon sa property ng owner na bigyan tayo ng access sa tubig at kuryente. Pero siguro less than naman, inalakad na yung kuryente natin ngayon. Gumagawa na sila ng poste. Kakabitan ng Meralco. Yan. Hindi ko alam kung hindi tayo madudulas dito pag tumabak ako. Yan. Tingnan natin yung mga nabuhusan na rin ng mga photos. Ay, actually natambakan na pala. Ayan, oh. Yan. Ito na yung tatlong poste na to. Ito na yung isang villa natin. Yan. May poste din sa gitna. Kasi sabi ko may support talaga. Kahit hanggang second floor lang naman yung event area. Ito kasing baba, kwarto to. Almost 9 meters yung haba nito. 9 meters pa. O tama, 9 meters. So pwede kong gawin 3 kwarto or 2. Tapos doon sa baba, pwede siguro dyan yung lutuan. Ito pala, meron akong 2 meters dito sa likod. Tapos hindi ako nakadikit sa dingding. Saka doon sa gilid. Ayan. So ito na yun. Tapos meron siyang duplex na isang villa pa. So bali 2 duplex yung gagawin natin. Ayan. Update natin dito. Kung alam kung makakapunta tayo dito. Yan. Tayo makamadulas tayo. Ayan, nabuhusan na rin. Nabuhus na. Ito kabubuhos na itong isa. Ayan. Ito kaya manipis yung pond, kasi ito na nga yung pader ng kwarto. Sabi ko ayoko yung makikita yung bukol na poste. So pang support lang naman to, kaya manipis lang siya. Saka nakatago siya sa tawag nila dyan, flash lang daw. Ayoko, hindi ko matan yan, support lang naman yan. Nakatago lang siya. Pero ito parang hindi nilalagyan ng seismic, wala. Kasi na naman to, sa gitna lang naman. Maliit lang naman tong ating area. Hanggang dito yung kwarto. Kasi ito na yung pool area. Ito pinoproblema ko. Baka pag may pool na rito, medyo nakaharang tong ating puno ng santol. So, mukhang pagkatapos mamunga nitong santol, ang tayong bunga niyan, nalalaki. Ayan, Bangkok, yan, santol. Mukhang ititrim natin siya para maganda rin, para bumata yung mga dahon. Pag natrim na siya. Yan, medyo mainit. Ayan. Silipin na natin yung mga gumagawa ng puso. Yan. Ay, ba't nadaan akong wire? Yan, sumisibol na yung mga binunot namin na pinutol namin yung mga saging. Nagsisibol na uli, Masarap yan labongin, Ayan. Bali, tinetesting na natin yung ating water source. Ibaon na namin yung aming mga dequator na pipe, tapos nilagyan na rin siya ng straw. Yung pinaka-straw namin, ginamit lang namin yung blue pipe lang. Ayan. Medyo mabuhangin pa yung ilalim ng tubig. Ayan, Yan. Sino dapat dyan yung meron yung napibigyan? Maraming buhangin, baka bumabara doon sa foot valve. Sabi ko baka tatanong ni Jay kung pwede daw humigop ng 10 tubo kalalim yung pump na ito ginagamit nila. Pero baka hindi kasi parang cylindrical lang.
Talaga na nila ng malaki-laki. Yung mga senior natin ang gumagawa. Sila yung nangontrata. Bali yan dito sa may Kalamba, ang presyohan nila sa mga ganyan paggawa ng tubig, ng magpabutas, nasa nagre-range lang naman ng from 10,000 to 15, depende siguro sa lugar, saka kung mabato yung lugar. Pero tayo dito kasi nasa mababang lugar lang tayo, kaya medyo mura lang natin nakuha. Saka apat na pipe lang na halalim. Yan. Pero magpapakabit pa rin naman tayo sa pinaka water district dito. Ngayon kung sa ibang lugar magpapabutas kayo, hindi lahat ng lugar pinapayagan magbutas eh. So kailangan ng permit. Pero dito sa Calamba, since medyo malapit tayo sa lake, siguro baka pinapayagan kasi halos lahat dito nakaganyan gamit ang deep well. Kasi kung gagamit tayo sa mga pool natin ng water district, good luck na lang sa babayaran sa water bill. Ayan. Sana maganda kalabasan. May time kasi na hindi rin maganda ka nalalabasan ng tubig kasi meron akong hinukay before do sa una kong resort. Yung tubig niya pag nauulanan nagre-react siya, nagkukulay Mountain Dew yung tubig pag naulanan. Pero yung pangalawa kong baon ng lupa ng tubig, medyo maganda na siya, walang reaction kahit umuulan, tapos mabango yung tubig, walang amoy. So masarap talagang gamitin sa tubig sa pool. Ayan. Kaya maganda rin talaga mag-rent ng mga resort dito sa Calamba kasi karamihan talaga gamit nila mga fresh water. Ayan. Although maganda naman yung mga recycled water, kaso kasi treated yon. Pero syempre iba pa rin talaga yung natural. Naglalagay pa rin ng chlorine kasi for bacteria purposes lang. Hindi kagad magkarma Pero usually yun, drain talaga yung mga tubig. Tayo sa site. Ayan, hinuhugot nila uli yung blue pipe kasi baka bumara. Bakit hinuhugot yung may bara? Ayan, bumara yata yung may bumara na bato doon sa foot valve. Ayan, pagkabago talaga yung tubig at hindi pa hindi pa lumalaki yung balon sa ilalim, puro pa talaga bato. So laking chance na bumara siya doon sa foot valve. Buti na lang PVC siya, medyo magaan. Pero mabigat din niya kasi may foot valve eh. So ibig sabihin may tubig na laman yan. 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 Pagka nagre-repair din ng mga submersible na pump, ganyan din mangyayari, binubunot. So kung magsa-submersible kayo, dapat open lang yung bubong ng mga pump room nyo para pag inangat na ganyan, mahabang pipe yan, dapat nakaabang talaga. May butas or kaya open. Yan, madaling i-repair. Kaya pinapagawa tayo, dikandado na lang yung takip. Total nasa labas naman siya. Yan, taas ang lalim yan, bali ilang blue pipe din, 1 to 4 na blue pipe din yan, baka mabali.
Mahirap pag nabali. Baka mahulog ka. Ayan. Pinuputol na nila yung pipe. Pagdudugtungin nila siguro mamaya. Ayan, mahirap din kasi. Pag bumara talaga na. Ayan, naputol na nila. Ingat-ingat, baka madula sa ilalim. Yan, ingat-ingat sila kasi mamaya pag nagkamali sila ng angat niyan, mahuhulog sa ilalim, ang hirap kunin yan. Good luck. Mga haba pa naman na nakabaon na yan pa. Ba't na po? Yung ginawa ko pala, yung football pinaspatan ko. Kasi yung cover niya makamatanggal. Sa taas. So para matumibay, ispatan namin yung dulo. Pero may nabibiling football na may screw, yung cover niya. Ito papakita ko sa inyo pag natanggal na. Na inispatan. Yan na yung football po. Ay, iba pala itong football. Ano? Ito pa yung nauna. Ayun na nga eh. Naka-tingkid na to eh. Baba nyo na ng diretso. Tapos magkakapit na naman ulit. Pahirapan na naman yan sa mamaya sa diretso. Iba yung football nito doon sa isa. Parang makaiba. Sir, layo kayo dyan. May tubig. May tubig pala yan. May laman tubig pala yan. Kasi ang purpose ng foot valve, para hindi, pagka hinigop siya, hindi lalabas yung tubig, nandiyan na sa loob ng pipe. Tapos may filter yung ilalim niya, yan o. Yan, may filter. Yung parang screen, yan yung filter. Yan. May bumara kasi ng buhangin dyan, kurado. Yan, bubulbak ang tubig dyan. Tagal ah. Ay, ba't wala lumabas? Putang ina eh. Hindi umala yung tubig. Tingnan yung tubig. Hindi bumaba yung tubig eh. Ay, tataktak pa? Hindi bumulak ang tubig. Ibig sabihin, ang daming buhangin. Aray, baba! Hindi, para buhok ang buhangin. Matataktak yung tubig. Ayan, ang daming buhangin. Ay, pa yung babae. Hindi ginagawa ka na parang pagbuhol mo buhangin. Madali yung mata. Hanggang dito yung ano eh. Yung buhangin nagtitindigan niya. Pag hindi mo... Kaya tayo may hirapan ka no. Yung binayad mo doon kay... Yan, parang ano, putik. Ay, yan na yung tubig. Kumampas pa siya. Meron pa yan. Ayan pa. O yan. Tubig na po to. Pero yung bumara siya doon sa loob ng ano. Eh, bago dumating ang tubig, bukod na. Paano aangat ang tubig yan? Dapat wala mo ng foot valve. Wala muna.
Ikaw, hindi sa motor. Sa motor punta. Yung isa doon, pinaspatan ko yung ano, ilalim. Parang di matanggal yung cap niya. Bali pa yung photo. Anong tubig? Hiramin natin yung may. O, ayan. Ang daming tayong mga problema. O, ayan. So, o, ayan. Hanggang dito na lang muna yung ating coverage dito sa ating construction. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman, pakiclick ang subscribe button. At pakishare na rin ang ating construction kasi malaking bagay ito para sa ating marketing dito sa ating resort na Bongabel 2. Dito yan sa may Barreto Compound sa may Bukal, Calamba, Laguna. Bali katabi lang din to halos itong aking unang resort dyan sa may South Spring Villas. So hanggang dito na lang. Bye bye. Ilan man gigas mo yan? Ilan man gigas?